Hello mga kabidyo, okay, heto muli tayo sa ating panibagong video. At samahan nyo muli ako sa araw na to dahil gagawa muli tayo ng panibagong box. Okay, itong ating box na to is replica ng B3. Okay, yung ating subwoofer. At ang size ng ating speaker na gagawin ngayon is 18 at isang box. So para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan na may mga katanungan tungkol sa mga sukat at sa tabas natin. Okay, at kung magkano yung price ng set na to mga kabidyo, okay, para sa ating speaker na to. Abangan nyo na lang po hanggang dulo ang ating video para malaman nyo ang sagot sa inyong mga katanungan. At sa iba pa nyong katanungan, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page. Kaya umpisa na natin. Okay, so ito na mga kabidyo, okay, yung ating mga parts para sa ating B3 na subwoofer. Pakita ko muna sa inyo yung ating tabas para sa sukat at yung ating mga bilog na rin. So dito sa ating butas sa ating speaker mga kabidyo, okay, from gitna at tabi, ang sukat po niyan is 20 cm or 21 cm para sa ating live na subwoofer 18. And then ang size nito sa tabas, ang taas po nito is 50.3 cm by 59 cm. Okay? At itong kahoy na to mga kabidyo, okay, is dinoble na natin. Doble patong para iwas vibration ng ating kahoy. At nilagyan na rin natin ng tinat. Nakatinat na siya. And then ito naman para sa ating side, 2 pieces. At ang sukat niya is 50.3 cm by 54.4 cm. 2 pieces para sa ating side. At ito na rin yung ating stopper sa ating takip. Nakatinat na rin siya mga kabidyo. At ito naman yung ating pangharap. Kung ano yung ating pangharap, din yung ating palikod. So ang sukat nito sa tabas is 69.3 cm. At ang taas niya is 53.9 cm. Yan yung taas. And then dito sa butas natin dito, from gitna at dito sa tabi, ang sukat po natin is 11.6 cm. At dito sa maliit na to, from gitna at tabi, ang sukat po natin dyan is 8 cm. Okay? 8 cm. Yung ating PVC na gagamitin dito is size 6. 2 pieces para sa harap at likod. And then ito naman sa itaas, 2 piraso. Itaas at ibaba ng ating box. At ang sukat po niyan is 54.4 cm. And then dito naman is 69.3 cm. 2 pieces para sa itaas at baba. So yan yung ating mga sukat sa tabas ng ating B3 na size 18. Okay, buuin na natin.
So ito na mga ka-video, okay, at ipakita ko muna sa inyo yung ating loob ng box. At nalagyan na natin yung ating mga brace. So dito, minasilya na natin ng konti. Ito lang butas natin para makabit natin yung ating screen, and then yung ating PVC nakabit na natin. At ito yung loob ng ating box. Ayan, nilagyan natin ng brace dito, and then yung screen niya nilagay na rin natin. Metal screen. Nilagyan natin ng mga brace para iwas kalampag ng ating box. Natin dito mga ka-video, okay? Ayan, dito is 28 cm itong lap natin, okay? Mula dito. And then dito naman, mula dito at dito sa ating stopper is 5 cm. So yun yung ating gap. Okay, masilyay na natin mga ka-video, okay? Ito yung ating mga sangkap. Flexiband. Semento. Okay, mimix lang natin silang dalawa, and then pag malapot na, saka natin i-apply sa ating box. Okay, ang gamit natin ngayon mga ka-video, okay, epoxy. Epoxy A and B, and then nahaluan natin ng tinting color na black. So ito yung ating gagamitin. Epoxy A and B, and then tinting color. At haluan din natin ng lacquer thinner. Okay, ito yung ating first coating mga ka-video, okay? Pakita ko muna sa inyo at medyo tuyo naman siya. Ngayon, papatungan natin ang pangalawa. Yung ating pinakapayong. Yung ating pampatong medyo malapot na, hindi kagaya kanina.
Okay, so ito na mga ka-video, okay yung ating last coating at ipakita ko muna sa inyo, medyo basa pa siya ng konti. Nakabitin siya para sabayan na yung ating final coating natin sa ating box. Ito yung ating harap. Orange peel, mga ka-video, okay. Ito yung ating screen. Ang ating handle sa side. Para siyang mabasa-basa. Ito naman yung ating takip. So ito na mga ka-video, okay, at ilalagay na natin yung ating rubber pit. Yung ating rubber pit is binili natin sa online shop. Sa price, hindi ko na maalala kasi stock natin yan. Okay, lagyan natin ng fiber peel mga ka-video, okay. Yung ating fiber peel, ang presyo niyan is sumabot ng 100 per yard. Hacker. At makakabili kayo niyan sa mga upholstery, sa mga gawa ng mga or sa mga bilihan ng mga tolda at saka mga foam. Ang ating speakon mga ka-video, okay, dalawang speakon yung ating gagamitin at ito yung ating linya. Ang gamit nating terminal is positive 1 at negative 1, bakante yung 2. Ayan, itong isang to papunta sa ating panibagong speak-on sa ating link at positive 1 and negative 1 yung ating gamit. So, ilinya na natin. Okay, ito yung ating speaker na gagamitin ngayon. Live. At ang model niya is Pro 18 1000 PA. 8 ohms double magnet, size 18 mga ka-video, okay. Okay, sarado na natin. Okay, ito na mga ka-video, okay, natuloy na natin. Next natin yung ating takip. At na-setup na natin. Ito yung ating ibinuo na subwoofer na B3. At
sinamahan na rin natin ng mid-high natin. Okay yung ating assemble na 3-way na D8. Okay yung semi-line na rin natin. Para hindi naman boring yung ating pag-sound check sa ating subwoofer. Nilagyan natin ng mid-high. Okay, so bagay na bagay naman sila. Sa itsura nila, bagay naman silang magsama. Medyo formal lang konti. Okay, tinripad natin siya. Ito yung ating linya. Ayan. At yung ating power amp na gamit, si Krell C820. Channel 1, narito yung ating mid-high. And then sa channel 2, ginamit natin sa ating subwoofer. And then gumamit lang tayo ng equalizer. EQ lang yung ating ginamit, wala tayong mixer. So ito yung ating subwoofer, linya natin. Muna sa ating sub and then yung ating high. Okay? So wala tayong equalizer or wala tayong mixer. At ang ginamit lang natin is equalizer at power amp, and then play na tayo ng music. Ragatak from DJ Christian. Okay? Sound, volume natin yung ating sub. Full volume. Subwoofer. At ang ating high. Tumutunog ngayon is yung ating subwoofer na B3, patay yung ating mid-high, and then i-volume naman natin yung ating mid-high. Ang ating mid-high, ngayon pagsabay naman natin silang dalawa. DJ Christian, live the best. Battle mode activated.
So ayan na nga mga ka-video, okay, nakita nyo kung paano natin binuo itong ating B3 na to, na ating subwoofer. Okay, kumopya lang tayo ng B3. At nakita nyo rin yung ating mga sukat sa tabas, at napakinggan nyo rin yung ating sound check mga ka-video. Okay, dito sa set na to mga ka-video, okay, yung tunog ng ating B3 na binuo is, hindi siya malayong tapon pero yung tunog niya is buong buo. Okay, hindi kagaya ng ibang subwoofer na talagang long through. So dito sa binuo natin ngayon, para sa akin maganda siyang gamitin pang indoor. Yung medyo close yung venue sa paggagamitan ng speaker na to. At sinamahan din natin ang ating mid-high na 3-way na ating semi-line na rin na binuo. So kung paano natin binuo yung ating semi-line na rin, puntahan nyo na lang yung ating assembly para makita nyo yung laman ng ating 3-way. At ginamitan din natin ng power amp na Krell na C820. So mas maganda yung combination nila dahil mas bumuga yung ating speaker na binuo. At gumamit din tayo ng equalizer, so wala tayong mixer na ginamit. Ang ginamit lang natin, cellphone at equalizer, and then diretso sa ating power amp. So kung gagamit pa tayo ng mixer, mas gaganda pa yung tunog ng ating binuo na speaker. At para sa magtatanong natin mga ka-video, okay natin dyan kung magkano yung bigay po natin dito sa pares nito, sa ating B3 na 18, ang bigay po natin dyan is 28,000 para sa ating pares na speaker. Kaya hanggang dito na lang mga ka-video, okay, sana nakatulong ang video natin ngayong araw na to. Para sa ating mga ka-video, okay natin dyan na gustong bumuo ng speaker box or mag-assemble ng subwoofer na kagaya ng binuo natin ngayong araw na to. At para sa mga ka-video, okay natin dyan na hindi pa nagsusubscribe or follow, subscribe na po kayo sa ating Facebook page, kayo din sa ating YouTube channel. At idamay nyo na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video, and paki-like and share nyo na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga video. Kaya hanggang dito na lang, at maraming salamat sa patuloy nyo suporta sa ating YouTube channel at sa ating page. Kaya hanggang sa muli, God bless.